Mas pinatapang na pagtatanong, Ultimately, Senator, you can say that there was no VIP treatment. pinalawak na talakayan sa mga isyu ng ating bayan. Sobra na. Hindi lamang sobra na yung pangungurakot nyo, sobra ng kahirapan ng taong bayan. Samahan niyo pa rin ako tuwing linggo, alas 12 hanggang alauna ng tanghali para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Sa naging ikalawang yugto ng ating programa, tuloy-tuloy na pinag-usapan at hindi pinalampas ang mga may init na issue sa ating bansa. Nakapanayam ang mga opisyal ng pamahalaan, mga dalubhasa sa usaping politikal. Ating balikan ang ilan sa mga naging diskusyon sa mga napapanahong issue ng bayan. Una na rito ang aking naging panayam sa activist at martial law survivor na si Judy Tagiwalo para sa paggunita ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ngayong taon, naging ibang paggunita sa mahalagang araw sa ating kasaysayan dahil hindi ito kabilang sa listahan ng mga holiday. Pakinggan muli ang ibinahaging kwento ni Tagiwalo sa kanyang naging karanasan noong panahon ng batas militar at kung ano ang kanyang naging mga sentimiento sa paggunita ng EDSA Revolution Anniversary ngayong taon. Ma'am Judy, President Marcos did not include the anniversary of EDSA People Power Revolution sa mga listahan po ng holidays natin. This year, kahit sa regular or sa special non-working holiday man, and the palace defends that move by saying that it was done dahil it fell on a Sunday. Kaya wala daw po masyadong ganon kalaking impact sa labor force natin, sa mga manggagawa natin, kung gagawin pa pong holiday ang EDSA People Power Revolution anniversary. Your thoughts on this, ma'am? Ano pong una niyong naisip nung nabalitaan niyo po ito? Nakakalungkot pero parang expected mo, no? Given na yun ang araw na pinaalis sila sa Malacanang ng mamamayan noong 1986. Mahinang dahilan ang sinasabi kaya hindi diniklarang holiday ay dahil linggo naman ito at walang impact sa mga manggagawa. Mali ang pagtingin nila sa bakit dinideklara ang isang araw na holiday. Hindi lamang para hindi makapasok ang mga manggagawa sa paggawaan, walang eskwela. Ang mahalaga may katuturan ng araw na yon. Anong kahulugan nito sa ating bayan? At ang Pebrero 25 ay may malinaw, no, na impact sa demokrasya at pamamahala sa bayan natin. Pinakasan nito ang mahabang taon ng paghaharing diktadurya ng martial law sa ating bayan. Kaya nakakainis, nakakalungkot, nakakagalit din na hindi dinideklara kasi bahagi ito ng parang rehabilitation, no? Nang nangyari nung panahon ng batas militar at bahagi rin ng proyektong magkakaroon ng amnesya ang bayan sa malagim na chapter ng ating kasaysayan, ang kasaysayan ng diktadurang Marcos. Naging aktivista ako. Kaya nung nag-graduate ako, nakapag-graduate na akong social work, nag-decide ako na maging full-time organizer ng kabataan, ng mga kababaihan. So kilala ako na aktivista na umuwi na ako sa amin at nung nagkaroon ng batas militar, wanted na kami lahat. Yung bahay namin ni Raid sa Bacolod. Principal ang tatay ko. Ni Raid ang bahay namin early morning, wala naman ako doon. So eventually mahuli ako. Punta kami sa underground. Ano ba ibig sabihin ng underground? Di ka naman nagkuha ng mga tinatago kayo, nakikitira kayo sa bahay ng mga magsasaka, ng mga manggagawa, iba yung pangalan ninyo, patuloy ang pagmumulat ninyo. Ibig sabihin, ikokontra mo yung mga kasinungalingan na may bagong lipunan na. Mahuli ako noong 1973 at yun na nga, may torture. Ang torture noon, pinahubad ako, pinaupo sa yelo, 2 gabi yun. Nagkaroon din ng tinatawag na water cure. Nababasa ko lang yan noon na torture sa mga Philippine rebels ng Philippine-American War. Yung pinahiga ka sa bangko,
Tapos, buusan ka ng tubig sa ilong. Yun ang San Juanico Bridge ng tawag nung panahon ng martial law eh. 2 nights yun and 2 days eh, hanggang makulong na ako sa loob ng kulungan. Malaman ko hindi lang akong nag-iisa na ganoon. May mga na-rape na kasamang mga kababaihan, matindi yung electrocution ng mga ari, ng mga lalaki, no? Mga kabataan, paglulublob ng ulo sa mga inodoro na puno ng dumi. Yung Russian roulette, ang Russian roulette na akala natin sa sine lang na papanood na James Bond. Ito yung may bala sa isang revolver, isang bala nilalagay, pinapagulong, tapos nilalagay sa bibig eh. Tapos kung swerte ka, ikiklik, wala pa yung bala doon. Tinana siya ni Nery Colmenares noong 18 years old siya na detainee. So, at the time talaga, dahil matindi ang kuwan ng represyon, nakatakas kami sa bilangguan at patuloy ako mag-organisa. Nahuli ako ulit ng 1984. By that time, matindi na. Matter of time na lang, alam ng lahat na mahina ng diktadura. So, wala nang torture na physical na ginawa sa akin. Iba ng klase ng torture. Hanggang sa dahil buntis ako nung nahuli nung 84, nanganak ako sa loob ng Camp Crame. Dinala naman ako sa infirmary. Pero doon ako nanganak, pagkatapos ng isang gabi, binalik na ako ulit sa kulungan doon, kung saan rin nakulong si Senator Laila de Lima. No? Nadalaw ko rin siya bago mag-pandemic. Doon kami nakulong. At doon na lumaki ang anak ko hanggang magtutoy siya eh. I mean, nag-birthday siya doon ng 1, 85. Lumaya kami several days after EDSA 1. Napag-usapan din sa ating programa ang matagal ng kontrobersyal na diskusyon tungkol sa pagsasaligal ng paggamit at pag-produce ng medical cannabis o marijuana dito sa ating bansa. Isang panukalang batas ang isinusulong na layong gawing legal ang paggamit ng marijuana bilang gamot lamang nang hindi ito tinatanggal mula sa listahan ng dangerous drugs sa bansa. Ilang health institutions tulad ng Philippine Medical Association ang mariing tumututol dito dahil sa pagiging inaccurate at unscientific nito. Atin ngang nakapanayam ang dating presidente ng Philippine College of Physicians at independent health reform advocate na si Dr. Tony Liachon. Dr. Tony, this is a very controversial, very serious and multifaceted issue that we're gonna discuss. You have been very vocal about it. You have been always giving warnings on the risks of it sakali pong isulong ito ng mga lawmakers, mga mambabatas po natin, no? Could you lay down these risks sakali pong ipatupad ito or matuloy ito, no? Maging batas itong medical marijuana bill. Bakit po hindi natin gamitin ito bilang gamot? Because one of the proponents of the bill, one of the principal authors of the bill, reiterated that they are actually referring to the CBD or yung non-addictive strain of the cannabis plant. And iba raw po ito doon sa tinatawag na THC ingredient, which is naman yung illegal component ng marijuana or ng cannabis plant, which causes yung euphoric high that later on leads to addiction. Can you please explain to us first, Dr. Tony, what really cannabis is for? Ano po bang nagagawa nito sa pangangatawan, sa kalusugan po ng tao? And second, what are the risks that come with it? No, sakaling gamitin po ito bilang gamot sa particular na sakit po. Well, unang-una, ang opinion ko, hindi lang naman opinion ko personal. In fact, nagkaroon kami ng press conference ang Philippine Medical Association at nag-issue kami ng press statement yan kasama ang 21 organizations. Organizations na membro din ng mga medical institutions at saka mga societies. So opinion ko ay opinion ng 99% ng doktor, 100,000 ang mga doktor sa Pilipinas. Kung meron man na sumusuporta dito, I can say mga 5% lang. Now,
tingnan natin ng konteksto kasi. Sa Amerika kasi may recreational marijuana. Pero iisa lang kasi ang aprobado nito for medical purposes. Now, meron tayong ahensya, ang pangalan ay FDA sa Amerika, US FDA. Meron dito rin sa atin local FDA. Ang aprobado, para gumamit tayo ng gamot, kailangan may research. Number one, may science ito. At ang aprobado lang to sa FDA ay isang indikasyon. Ito ay para sa epilepsy or pediatric seizures. At ang gamot na naaproban ang pangalan Epidiolex. Naintindihan natin ang THC at saka yung other variants nito. Right. Ngayon, sa Amerika kasi, pwede mag-decide yung mga federal lawmakers nila na gamitin sa recreational. Pero hindi sa gamot. Pero pagka inaproban mo kasi siya, yan ay magiging gateway para mag-open ka ng para sa malawakang paggamit ng recreational. Kumbaga in a country like in America, ako nakapunta ako sa mga states na yan eh. At isa sa napuntahan natin ay Seattle. At nakaupa tayo ng Airbnb at may cannabis store. So inobserbahan ko, pagkabili nila, nag-away-away na at merong pulis sa bawat kanto. Sa makatuwid, maabuso yan in a country. Siyempre, hindi maaproban, nilalako ngayon all over the world kasi ang laking pera nito. Ngayon, sa Bangkok, ginawa yan. Ano nangyari? Dumami ang crimes. Dumami ang adverse events. Ngayon, in a country like the Philippines, aproban mo medical cannabis, 60,000 lang yung market niyan ng mga bata. Bakit gagawing batas? So, hindi naman tayo pinanganak kahapon. Hindi tayo pinanganak kahapon na hindi ito gagamitin para sa ibang bagay. Ang medical marijuana ay isang psychoactive substance, kaya ito'y bawal. Nasa batas ito'y Schedule 1. Ang ibig sabihin, pag nahuli ka dito, makukulong ka. Makukulong ka kasi ito may potential for abuse, may potential for injury at addicting ito. Kaya ito, hindi mo mabibili. Pag nabili mo to, huhulihin ka. So, ang dami na natin nabalitaan yan. At ito, ginagamit ito sa mga pagsisuicide ng mga famous personalities. Ang kahuli-hulihan na rinig natin ay yung South Korean actor ng Parasite na nagmamariwana, nag-alcohol, nagkaroon ng mental health problem. Ano nangyari sa kanya? Nagkulong sa kotse, tapos namatay. So sino pa ang mga nagmamariwana? Dami. Sa abroad. Sikat pa, sina Whitney Houston. Name it. Lahat ng mga sikat. Tapos, in combination with other drugs, pwede silang mag-cocaine, pwede silang anti-anxiety drugs, pwede maglasing. Tapos mawawalan ka na sa iyong ulirat, pwede kang mag-suicide. Ang dami niya magkaka-mental health problem. Pwede rin kang magkaroon ng irregular beat, pwede kang ma-heart attack, pwede kang mag-cancer. So marami siyang effect na nilatag ang mga neurologists, psychiatrists, cardiologists, lung specialists. Masusiring pinag-usapan sa programa ang isa sa mga matagal nang iniinda ng ating mga kababayan, lalo na ng ating mga manggagawa, ang maliit na kita sa kanilang natatanggap na hindi sapat para sa pang-araw-araw na gastos ng kanilang pamilya. Nagkasama natin sa programa si Elmer Labog, ang chairman ng Kilusang Mayo 1, sa pagtalakay ng mungkahing 100 pisong dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa pamamagitan nito ng isang staggered basis o installment. Ka-Elmer, sa tingin nyo, yung ganitong mungkahi, yung installment basis, reflection po ito ng, kumbaga, gaanong kalaki o kalakas na pagtindig po mula sa ating mga mambabatas. Sa tingin nyo, sumasalamin ito sa gaano kalaki o kaliit na malasakit nila para po sa ating mga manggagawa? Well, hindi lang naman reflected sa halaga yan. Isang bagay na may halaga pero magbibigay ka na rin lang ay bakit naman gagawin mo pag graduated, ano? Yung pautay-utay. Kailangan
ibigay ng buo, unang-una na hindi sapat yung yung 100 pesos upang makagapay dun sa pangangailangan talaga ng manggagawang Pilipino. Tinatakda ng dapat 1,100 pesos a day na ang dapat na tinatanggap sa ngayon ng mga manggagawang Pilipino, lalo't ang average member ng pamilya ay umaabot ng 5. Kaya yan yung study ngayon na kailangan yung ganyang halaga upang makaagapay na dun sa napakataas na presyo ng bilihin na umiiral sa ating lipunan sa kasalukuyan, Pamela. Take note na ang presyo ng gasolina ay kada Martes tumataas linggo-linggo, at kung may pagtaas, napakataas. Pag nag-rollback, napakaliit. Kaya wala masyadong impact ito sa purchasing power ng mga manggagawa. Bagkus lalo lang dinidiin nito yung kakayahan mamili na napakaliit ng sahod ng mga manggagawa. Take note na yung current minimum wage of 560 sa National Capital Region, o nominal wage ang tinatawag dyan, pero ang tunay na halaga lamang niyan, based on 2018 na wage levels, ay umaabot lang ng 452 pesos a day. Kaya napakalit lalo niyan kapag sa probinsya na ang ating susukatin at hindi nga makatwiran, makatarungan, na umiral pa itong Wage Rationalization Act, o yung RA 6727, na nagtatakdang kung nasa labas ka ng Metro Manila, therefore mas maliit ang yung sinasahod habang lumalayo ka sa sentrong lungsod. So, hindi ito makatarungan sapagkat ang cost of living ay halos pantay-pantay na sa buong bansa. May study na sa ibang region ay mas mataas pa nga tinatawag na cost of living compared to Metro Manila. So, kailangan ibalik ang pambansang antas ng minimum, huwag gawing atado yung pagbibigay, at lakihan na, close doon sa kung hindi man makuha yung antas ng family living wage, at least idikit man lamang doon upang makaagwanta mga manggagawa sa napakahirap na kalagayan sa buhay sa kasalukuyan. Alright. Sir, nabanggit nyo po na dapat nga, hindi nga sapat talaga yung 100 piso na dagdag sa arawang sahod ng ating mga manggagawa. Nabanggit nyo po na dapat nasa 1,000 na, 1,100 pesos per day. Tama po ba? On the average. On the average po On yun, the dahil average. iba-iba yung family living wage. Alright. Pero yung ganitong pagsisikap po ng ating mga mambabatas, yung additional 100 pesos po sa arawang sahod ng ating mga minimum wage earner, gaano po kalaki o gaano po kaliit? Ano po sa tingin nyo yung maitutulong talaga nito sa ating mga manggagawa? Dahil ang pinag-uusapan po natin dito, kung 6 na araw silang magtatrabaho, halimbawa yung ating mga manggagawa, nasa 2,400 pesos yung madaragdag sa kanila sa kada buwan. Kung ganung ideya yung ating pag-uusapan, ito, so sa tingin nyo, yung ganito po ay hindi sapat? Hindi sapat at hindi mararamdaman kasi nga imbes na ibigay ng buo yan, kakatayin pa yung pagbibigay, and therefore hindi mararamdaman. Yung 100 nga, maliit na yan So, impact-wise, hindi talaga nito masusolusyonan yung kasalukuyang inflasyon na sumasagasa sa sahod ng mga manggagawa. Ibig sabihin, nalalamon ng tuloy-tuloy na kantos ng inflasyon ang purchasing capacity o yung kakayahang mamili ng piso ng mga manggagawa. Take note na, Pamela, na ang 560 minimum sa Metro Manila at mas mababa pa sa mga reksyon ay hindi naman natatanggap ng buong-buo yan ng mga manggagawa. Baka pagdating sa mga palad nila ng naturang halaga ay envelope na lang ang nakukuha sapagkat hindi talaga makapag-agdong buhay yung sweldo ng 15 sa katapusan. Nagiging palasap at normal na kalakaran sa buhay na manggagawa na yung darating na 15 ay naiutang na, kundi man sila sa kanilang paymaster ay nakasanla na yung kanilang ATM sa kanilang mga kumpare. Kaya yan ang nagpapatunay at sa ganyang kalakaran na hindi talaga sufisyente ang kasalukuyang kinikita na minimum ng mga manggagawa sa
kasalukuyan. Labis namang ikinalungkot at ikinagalit ng marami ang sinapit ng asong si Kilua na siyang minaltrato at pinatay ng isang lalaki na umamin sa mga ginawa nitong kalupitan sa hayop na naganap sa Camarines Sur. Pinaunlakan ng ating programa ni Ana Cabrera, Executive Director ng Philippine Animal Welfare Society o POS, para talakayin ang isyong ito at mga kaugnay na animal welfare issues sa ating bansa. Anong dahilan ng pumatay kay Kilua ay self-defense lamang daw ang kanyang ginawa dahil hinahabol umano ng aso ang kanyang anak, which clearly was not in the CCTV footage. Kung sakaling may ganitong insidente po, hindi naman natin maiwasan minsan na inaatake ang isang tao ng hayop, halimbawa po ng aso. Ano po ba yung dapat gawin nang hindi po natin sinasaktan yung hayop? I know we have humane ways of animal control. We have to qualify na this particular case, hindi po, we believe na hindi totoo yung sinasabi niya self-defense kasi yan yung pinaka-easiest lagi na defense ng mga inahabla ng Animal Welfare Act violation. Usually sa mga dog killers, lagi nilang sinasabi na self-defense. So in this case talagang he cannot go to the self-defense argument dahil very clear sa batas yung ating mga requirements for self-defense. Doon naman sa tanong mo na anong pwedeng gawin ng isang tao kapag ina-attack ka na ng dog, the law allows na pag ina-attack ka na, pwede ka namang mag-take ng all the steps necessary to protect yourself. Even sa tao, we are freed up from criminal liability kung halimbawa na napatay natin ang isang tao in the act of our defense sa sarili dahil inatake niya tayo, di ba? So, the law allows for self-defense. So, kung halimbawa inaatake ka na ng aso, you can take every action that you think is necessary para i-defend ang sarili mo. But in the case of this, yung kay Kilua, hindi po ito yung nangyari. So I hope people will not be confused na pag nangyari sa kanila, hindi na nila magagawa. Kasi dito, lumulusot lang yung akusado. Wala pong pag-atake. Clearly po sa CCTV, siya po ang nangahabol sa aso. At hindi po yung aso ang nangahabol or nang-a-attack ng kahit sino. In fact, mabait nga daw po itong aso as per mga witnesses and yung pet owner. Hindi naman to isang dog na problematic or merong aggression problems. But as regards your question also, na kapag merong dog na mag-a-attack, ang best way really, instead of tumakbo, is to curl up into a ball and to be down on the ground. Yun yung cover your head and to go down on the ground in a ball, no? Kung ina-attack ka na. Ngayon, pag may papalapit pa lang, stand like a tree. Yun po ang usual na advice ng animal welfare groups para hindi masyadong na-agitate yung dog na who is either aggressive or about to attack. Again, in Kilua's case, hindi po yun ang nangyari. Kaya nga po kami magpa-file ng Animal Welfare Act violation. Miss Ana, kung sakali po na nangyari nga yung incident na halimbawa, kinagat nga nung aso, let's say for example, no, yung isang tao at which made the person to hit or probably kill the animal or the dog, makakasuhan pa rin po ba? Pwede pa rin po bang kasuhan yung taong nanakit or pumaslang po dun sa hayop kahit po nakagat ito ng hayop? Again, no, ang requisites ng self-defense, and i-enumerate ko na. Number 1, unlawful aggression. Number 2, reasonable necessity within which to repel the attack. And number 3, lack of provocation on the part of the person defending himself. So dapat kapag, halimbawa, sinabi mong self-defense, nasa aktong inaatake ka. Maski sa mga tao, hindi mo pwedeng i-allege yung self-defense ko. Halimbawa, ngayon sinaksak ka ng tao, tapos gusto mong gumanti mamaya, tatakbo ka, lalabas ka, tapos sasabihin mo, sinaksak ko rin siya kasi kanina sinaksak niya ako. Hindi na po self-defense yun. So yung sinasabi mong inattack ng aso, kinagat. So in the context, sa konteksto po na kinakagat ka sa kasalukuyan at
hindi mo na po magamit ng ibang mga paraan like siguro, kasi may mga iba, sipain mo, ganun. Kaya nga po reasonable necessity, no? Yung pong proportional, hindi yung tipong pwede nyo naman sipain, kukuha ka naman ng malaking itak para tagain when pwede namang isang sipa lang. So hindi po pwedeng self-defense yun kapag hindi na-meet yung 3 requisites na yun. Isa rin sa mga pinag-usapang issue ay ang pagbatikos sa aktres at asawa ni Senator Robin Hood Padilla na si Mariel Rodriguez. Dahil ito sa mga litratong kanyang ipinost sa social media kung saan makikita ang gluta drip session nito umano na ginawa sa loob ng Senado. Kaugnay nito, isinumite ni Senator Nancy Binay ang Senate Resolution 952 na layong magsagawa ng investigasyon sa mga naitalang pagkasawi ng ilang individual dahil sa hindi otorisadong paggamit ng glutathione, partikular na ang intravenous o IV glutathione. Kaugnay ng isyong ito, nabigyan tayo ng mas malinaw na eksplanasyon ni DOH Undersecretary Eric Tayag tungkol sa paggamit ng IV glutathione. Yusek, matagal nang alam ito, I'm sure pati ng ating mga dermatologists dito sa bansa na hindi naman aprobado ng FDA at DOH ang paggamit ng glutathione. Kung ang purpose ay pagpapaganda, lalo na po yung pagpapaputi. Pero before anything else, can you please explain to us what glutathione is really for? Ano po ba talaga yung supplement o gamot na ito at para saan po ito? Ang glutathione ay isang antioxidant. May injectable form ang glutathione na kung saan ang FDA ay binigyan ito ng approval para gamitin sa mga pasyenteng may cancer na gumamit ng chemotherapeutic agent na cisplatin para nang sa ganon ay makatulong sa side effect na maaaring makuha sa nasabing gamot. At ang glutathione na ang isang gamot na maaaring makatulong sa mga pasyenteng magkakaroon ng side effects. So makatuwid, ang FDA inapprove lamang ang injectable form ng glutathione para dito po. At sa mga pamilya naman po, mapapansin niyo po na may mga glutathione in oral form. At yan po ay naglipa na hindi lamang sa mga tindahan, hindi lamang sa butika o pharmaceutica, maging sa online. Lately na ang FDA ay naglalabas ng listahan sapagkat nagbibigay ng babala sa publiko na kung ito ay hindi rehistrado, ito ay pinagbabawal pong maibenta o gamitin ng sino man po. Anong may specific cancer ba, Yusek, na ginagamot itong glutathione? Ano bang cancer na hindi gamot ang glutathione sa cancer? Ang binabanggit ko dito, yung gamot sa cancer na cisplatin. Ngayon, merong neurotoxic effect po yan na kung saan yan ay maaring maibsan kung gagamit ng glutathione injectable yung pasyente. So, ibig sabihin, para sa side effects lang ng gamot na yan na ginagamit sa cancer. Alright. Maaari niyo po bang bigyang linaw once again, Yusek, kung ano lang yung glutathione na aprobado ng FDA, gayon din po ng DOH na maaaring gamitin dito sa bansa, ibig sabihin po, ligtas at legal. Anong pangalan po ng glutathione na ito na syempre iba po doon sa IV glutathione? Alam mo, ang nangyari dyan sa glutathione, sapagkat antioxidant nga yan, may nakapag-obserba na bukod sa antioxidant properties po nito, ay siya ay nagkakaroon ng side effect na kung saan napansin nila na pumuputi ang isang taong gumamit ng glutathione. Kaya doon naisip nila, maaring gamitin ito na pampaputi. At sa mga nagdaang taon, sinasamahan na nila yan ng iba't iba pang mga ingredients kasama na ang vitamin C. Subalit, may mga na-report nga na mga tumatanggap yan sapagkat pinadadaan sa ugat at sa mga clinic na hindi naman lisensyado o kaya sa mga
bahay mismo na kung saan napag-alaman namin na nagkakaroon sila ng parang glutathione drip party. Yan ay nagbigay na ng babala ang Food and Drug Administration at Department of Health sapagkat naiulat na yung mga tumatanggap nito ay nagkaroon ng anaphylaxis o severe allergy at nahantong sa pagkamatay ng gumamit po nito. Maliban po dyan, ay nagbigay na rin ng babala ang Food and Drug Administration. Maliban po dyan, kung hindi po naobserbahan ang kaukulang paghahanda sa infection control practice, ay maaaring makakuha po ng mga nakakahawang sakit doon sa maruming karayom na ginamit. At ang pinakamaselan na po dyan na panganib sa kalusugan ay baka magkaroon ng HIV, lalo na kung hindi po malinis o kaya marumi yung karayom na ginamit po. Pero yung aprobado po ng FDA at ng DOH na glutathione para lang po talaga doon sa cancer patients. Tama po, Yusek? Tama yan at nananatiling ganun nga po. Subalit, ang FDA po ay tumatanggap ng mga sumbong sa mga kababayan natin kung saan ang may mga clinic po na gumagamit niyan na hindi naman dun sa indication na aprobado ng FDA. Magsumbong lamang po kayo para lang kaganon ay mabisita po yung clinic yan at palalahanan, hindi lamang yung nasa clinic na yan. At lahat na rin ng doktor na sana po ay pangaralan niyo po yung mga pasyente na ibig pumuti at ito yung gusto nilang gamitin, paliwanag nyo na hanggang sa ngayon ay wala rin namang ebidensya na ito ay talagang nagbibigay ng dagdag katangian para pumuti ang isang taong gumagamit po nito. Katunayan, hindi malinaw kung gaano karami ang ibibigay, gaano katagal, at anong form ng glutathione. Muling nalagay sa panganib ang buhay ng mga Pilipino na nasa West Philippine Sea dahil sa pangaharas na naman ng China Coast Guard matapos muling atakihin ito ang Philippine vessel gamit ang mga water cannon. Nakapanayam ko sa programa si Professor Edsel Ibarra mula sa Political Science Department ng University of the Philippines, Diliman at aming sinuri ang aksyong ginagawa ng Marcos Jr. Administration sa isyung ito. Mr. Edsel, personally, do you think that our government is exerting enough efforts to assert our sovereignty and territorial rights in the West Philippine Sea? Kasi nasabi niyo po na ang maganda sa Marcos administration, transparent sila, no, sa publiko. Or do you think something else has to be done in order to counter China? Yeah. No, the thing is, no, kahit naman before, during the Duterte administration, even if the Duterte administration was much more quiet, was not being transparent about the incidences that were happening, incidences were still happening. No, there are a lot of satellite evidence that confirms this na hindi naman natigil during the Duterte administration yung harassments. No, so this is just a continuation of what we've been experiencing ever since, and so therefore. Transparency, I think, is a preferable approach rather than keeping the public in the dark. No, that said, what we have to understand is that this problem is a very complex problem, no, and it requires a lot of complex solutions. No, it cannot stop in transparency alone, and fortunately, the government is aware of this, that it's not just about transparency, but it's also about, in the long term, building capabilities to deter China. But in the short term, no, asserting what is ours under the law of the sea, no, as affirmed by an arbitral tribunal ruling in 2016. So the action has to be more comprehensive, no. But I think what I would just say right now is in response to the transparency approach by the Marcos Jr. administration, I think the administration has to be more proactive in countering the messaging by China. No,
It seems that China is more active now in trying to discredit the Philippines. No, so yung transparency operations na ginagawa ni China, ng Pilipinas, pinapamukha ni China na it's provocative, that it's illegal, that it breaks some agreement that we do not know of. And China is very active in its propaganda machinery in trying to convince domestic and international publics that this is the case, that the Philippines is provoking China. So I think from an information warfare point of view, I think the government should be more assertive in its counter messaging. No, so far, may elements within the government, spokespersons within the government that are assertive in their statements against China, but I think we need a more comprehensive and coordinated strategic communications approach to counter disinformation and propaganda on this issue. Sir Edsel, please correct my understanding if it's wrong, no? Sa tingin niyo po, yung ginagawa ngayon ng pamahalaan, it's just a short-term solution for the dispute on the West Philippine Sea? For the short term, it's what it is doing, no. But I don't think the government is being short-sighted about this, no. Ang nakikita lang nating aspekto ng ginagawa ng pamahalaan ay itong transparency initiative, no. And the very publicly supplied missions to Second Thomas Shoal. But for the longest time, no, the Philippines has been more or less consistent in its long-term strategy. No, so the long-term strategy is to bilateral diplomacy with China, of course, no. But bilateral diplomacy with China depends on China's openness to bilateral diplomacy. No, so kahit gusto nating makipagdiplomasya with China, if China is not open to resolving things through diplomacy, that will not push through. But for the Philippines, we're not stopping that, no. In fact, no, early this year, we just convened the bilateral consultation mechanism on the South China Sea with China. So bilateral diplomacy with China has not stopped. No, it has not stopped since 1995. But during the Aquino administration, tinigil ito ni China, no. From 2013 to 2016, hindi nakikipag-usap si China sa atin. No, but it's not our fault. It's China that chose not to talk to us. No, but the Philippines also decided not to force China into talking with us. So it did not happen. The second aspect is that we're still trying to conclude a code of conduct on the South China Sea through ASEAN. No, that effort has been there since the late 1990s, ginagawa pa rin natin. Pero tulad ng bilateral diplomacy with China, it depends on China actually being willing to conclude a code of conduct on the South China Sea. Samantala, napakalaki na ng naging epekto ng pananalasa ng El Nino sa bansa, lalo na sa mga magsasaka at sa kanilang mga pananim. Base sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture, halos 6 na bilyong piso na ang halaga ng pinsala ng matinding tagtuyot sa agrikultura. Aking nakausap sa programa ang dating kalihim ng DA na si Leonardo Montemayor kung saan tinalakay namin ang kalagayan ng marami sa ating magsasaka at kung paanong pag-alalay ng gobyerno ang kanilang natatanggap. Napakahirap po ang sitwasyon ngayon ng ating mga magsasaka at pati na rin po yung ating mga mangingisda. Kasi kagaya po ng sinabi po ninyo, base na rin sa ulat na binanggit nyo kanina, ay sobrang init at dumadami po ang bilang po ng mga magsasaka at mga lupain na inabutan na po ng El Nino. At hindi pa po tapos ang problema kasi dahil tatagal pa yata ito hanggang buwan po ng Mayo. So bukod po sa na umiinit masyado, ay lumalawak po ang bilang po ng mga inaabutan po ng El Nino phenomenon at saka talagang hirap na hirap po yung ating mga magsasakain sa tubig. So marami po sa kanilang pananim ay namamatay o namatay na dahil po sa kakulangan talaga ng tubig.
Particularly po sa inyong organisasyon, sir, ano po yung mga nire-report na ng mga ating mga farmers base po sa kanilang mga karanasan ngayong panahon po ng tagtuyot at matinding tag-init? Opo, marami po sa aming mga miyembro ang kanilang ulat ay naubusan na po o masyado pong mababa na ang level ng tubig sa mga ilog. Pati po sa mga balon, na nagagamit din po kasi para hindi lang po pambahay, lalo na sa mga balon, kung hindi po para mapatubigan po yung kanilang mga pananim. Lalo na sa mga lugar na wala pong access sa mga patubig galing po sa National Irrigation Administration. So yun namang mga lugar na serviced by the NIA, ang isang problema po ay kung minsan po nauubusan po sila o kinukulangan po ng tubig habang palapit na po yung anihan po ng palay. So nagiging mababa po masyado. In those cases, ang kanilang ani po ng palay. Alright. Ayon po sa ilang Pilipino at agricultural groups, wala po silang nakikitang sapat na tugon mula sa gobyerno para po sa problemang dala ng El Nino. Yung mga paninim po nila nalalanta at lahat, yung mga daluyan po ng tubig, katulad nga po ng nabanggit nyo, yung mga irigasyon natin natutuyot din po. Ano po yung mga diskarte po kung tawagin, no? Ano po yung diskarte na lamang na ginagawa ng ating mga magsasaka para po makaraos mula sa El Nino? Nako, pagka nawalan talaga ng tubig, wala na talaga magagawa eh. Yung iba, mabuti na lang iba, medyo nagtanim ng maaga. So nakaani po sila bago sila abutan po ng kawalan ng tubig. But in areas na, lalo na po yung mga nadeklara na po ng state of calamity, ang talagang panawagan na po ng ating mga magsasaka ay magkaroon po ng agarang relief mula po sa ating pamahalaan, kagaya po ng supply po ng bigas mula sa National Food Authority, magkaroon din sana ng financial assistance dahil wala pong kita o masyado pong nabawasan po ang kita ng ating mga magsasaka. Meron naman pong programa yung gobyerno po natin tungkol sa crop insurance. Alam po base na rin po sa report ng Department of Agriculture as of April 1, kukunti po ang mga magsasaka po na nabibigyan pa ng ayuda po ng Philippine Crop Insurance Corporation. So if I recall correctly, wala pa pong 1,000 mga magsasaka ang nabigyan po ng crop insurance, samantalang ang tinamaan na po ng El Nino ay umabot po hanggang 54,000 eh. Kaya kanina binanggit po yung report, parang nalilitan po kami dahil mismo ang DA sinasabi 54,000 na pong apektado sa El Nino. Alright. It was December last year, sir, when DOST Science and Technology Department announced that almost 70 o halos 70 mga probinsya po yung lubhang maapektuhan ng El Nino. Do you think, sir, na paghandaan po ito ng maigi ng gobyerno? Are we equipped enough to combat El Nino? I don't think so, frankly, no? Kasi medyo late na rin po yung sa palagay ko yung pagbubuo po ng mga task force o yung mga yung pinagsama po yung mga iba't ibang ahensya para magkaroon po ng preparasyon. Medyo sa tingin ko po medyo nahuli po yung pagbubuo po nun. Tapos mukhang hindi yata masyadong na isama yung partisipasyon ng ating mga lokal na pamahalaan. Kasi importante po yung role kasi ng ating local governments, mga provincial at saka city and municipal governments. In the case of, for example, ng Department of Agriculture, wala naman pong tao ang DA. Pagdating po sa mga probinsya at mga syudad at saka bayan, umasak po ang DA sa tulong po ng mga local officials at pati na rin po yung mga farm technicians. For purposes halimbawa ng pagre-report po ng effect ng El Nino sa ating mga magsasaka in terms of pagbibigay po ng mga ayuda, malaki po ang papel dapat sanang gagampanan ng mga technicians. Pero I think there is not enough, involvement of the local governments dito po sa El Nino program po ng ating pamahalaan.
Samantala, tapos na nga ang deadline para sa PUV consolidation na itinakda nitong katapusan ng Abril. Pero ang mga miyembro ng grupong Piston at Manibela na mariing tumututol sa pagsali sa mga korporasyon at kooperatiba, tuloy pa rin ang biyahe. Nakasama sa programa si Department of Transportation Undersecretary for Road Sector, Andy Ortega, gayon din ang presidente ng grupong Piston kung saan pinag-usapan ang matagal ng daing ng mga tsuper. Unahin po natin, sir, yung pangamba ng mga transport group ng ating mga tsuper, no, na kapag sila ay miyembro na ng isang korporasyon o kooperatiba, automatic po matatanggal o mawawala yung kanilang individual na prangkisa and therefore, hindi na po sila makakabiyahe. Tama po ba? Well, unang-una, ang prangkisa ay pribileyo at ibibigay sa isang operator. Ito ay parang binago ang sistema na magiging magmamayari na yung isang kooperatiba o isang korporasyon. So tama, pagdating ng April 30 or after April 30, kung ikaw ay hindi nag-consolidate, talagang itutuloy yung proseso na marirevoke ang inyong prangkisa. So just to be clear, majority ng ating sektor sa transportasyon ay nag-consolidate na. Sir, nakailang paliwanagan na rin po yung ilang mga transport group na hindi po sila tutol sa modernization program. Ang hindi po nila matanggap daw ay yung tila pagpilit sa kanila ng gobyerno sa isang kooperatiba nga po o korporasyon dahil mawawala nga po yung kanilang individual na prangkisa. Ang daing po ng ating mga tsuper, mga operator, ibalik daw po yung kanilang 5-year validity sa kanila pong prangkisa. Just to be clear, almost 78%, napakalaking majority ay sumama na sa consolidation at nag-agree sila sa ating mga patakaran sa programa. Merong dalawang grupo na alam naman natin, nung isang taon pa, talagang ayaw sumama sa consolidation dahil ayaw nila yung patakaran. Ilang beses nang na-extend, ilang beses na nag-meeting, ilang beses na nagpaliwanagan. At in fact, pumunta na sila sa Supreme Court. Ibig sabihin, alam naman nila na hindi papayag sila sa patakaran. Ang gobyerno naman ay hindi magbabago sa patakaran. So nasa Supreme Court na ang punta nila. So siguro it's best na hintayin na lang natin nila ang Korte Suprema sa desisyon. Pero regarding dito talaga, hindi naman talaga sila sasama hanggang nandiyon yung rule. So wala na tayong magagawa. Pero respeto namin ang kanilang desisyon na ayaw nilang sumama. Alright. Sir, yung sinasabi niyo pong 70%, ito po yung porsyento ng lahat po ng PUV or sa jeepney lang po ba ito? Buong Pilipinas yan, kasama na dyan yung mga UB Express, PUJ, yung mga bus. So, ganun kalaki na ang nag-embrace sa programa. No? So, clearly, in fact, talagang excited na yung ating sektor ng transportasyon sa mga next steps after the consolidation. So yun ang mga gagawin namin together with them para lalo mapaganda yung programa at talagang makikinabang na yung ating mga mananakay. Modi, nabanggit niyo po maraming ang butas, maraming tanong yung programa na ito. Maaari niyo po bang ilatag sa amin kahit briefly lang po, kahit summary lang po nitong mga patuloy niyo pong inirereklamo sa MMDA, sa LTFRB? Yung sa atin ay halimbawa silalim ng modernization, ay bakit kailangan namin magbuo ng corporation? Bakit kailangan namin magbuo ng kooperatiba? Bakit kailangan franchising consolidation? Bakit kailangan bawiin ng gobyerno yung aming mga prangkisa? Kung ang layunin lamang ng programa ay para ayusin yung ating public transport. Ang sinasabi nga natin sa kanila ay wala pa mang programa ang gobyerno. So sa ng modernization, ang sektor ay halos sa 8 dekada na tayong tuloy-tuloy na nagre-rehabilitation. Kaya sabi natin, ay kung ang layunin lang talaga ng gobyerno ay ayusin ang modo ng ating public transport, dapat silalim ng modernization sa balangkas ng rehabilitation. Hindi necessary na bumili ng ubod ng kamamahal na mga minibus na galing sa mga ibang bansa at dapat suportahan ng gobyerno yung ating mga lokal ng mga manggagawa ng ating public transport sa ating bansa. Kaya sinasabi natin, wala kaming problema, wala kaming tutol sa modernization. Ang linalabanan lang namin dito, yung maling pamamaraan ng modernization program.
Ang nirarason po kasi, nakausap ko kanina, no, si Sir Andy Ortega ng DOTR ng OTC. Ang benepisyo daw po kapag sasali kayo ng kooperatiba o korporasyon, kumbaga magkakaroon daw po kayo ng dividendo, o kung yung kabuuang kita daw po ng kooperatiba, magkakaroon daw po yung mga miyembro ng parte roon. Base doon sa mga nakarang hearing no February 24 sa Kongreso ay nagsalita na yung mga ilang mga corporation, ilang mga kooperatiba na yung mga benepisyo na pinangako nila sa kanilang mga membro ay hindi nila naibibigay. At sa ngayon ay may kaso sila sa Department of Labor kapag hindi nila kayang ibigay yung mga benepisyo na ayon sa labor code. Dahil kasi talaga natin sa ilalim ng labor code, dapat magkatanggap ng mga benepisyo, SS, Pag-ibig, PLL, at iba't iba pang mga benepisyo. Pero mismo yung mga kooperatiba at mga corporation nagsalita ng hearing sa Kongreso na hindi talaga nila kayang ibigay yung mga benepisyo. Kaya hindi natin makita yung sinasabi nila na nagkakaroon ng benepisyo ang ating mga driver at mga operator. Tila dumagdag naman sa tensyon sa pagitan ng mga Marcos at mga Duterte ang palitan ng mga salita ni na First Lady Liza Araneta Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Nakasama ko sa programa si Professor George Tigno mula Political Science Department ng University of the Philippines, Diliman para suriin ang isyong yan at kung ano ang epekto nito sa relasyon ng pamumuno ng mga pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Instance kasi ng pagtatawa, no, ay pwede rin nating tignan ito in some other manner, no, na hindi lamang sa interpretasyon ng unang ginang. No? Kaya nga, ang nasa isip ko ay may pinanggagalingan na ito. No? Meron ng pundasyon na na-build up and parang kumbaga, ito yung last straw na tulak sa kanya na magsabi ng kanyang sama ng loob. Pero itong sama ng loob na ito, itong cross the line, no, is certainly a personal sentiment. I don't know to what extent na ito ay tatawid, no, sa aspeto ng politika. Given na although First Lady nga siya at malapit sa presidente, iba pa rin ang side ng Pangulo mismo, no? At yun din ang dapat din natin tignan, no? Which I think nagsalita na rin ang Pangulo tungkol dyan. Do you think this was a very safe move for the Vice President, or do you think this just added to the tension? Yeah, magandang tanong yan, no? Kasi sa personal na paningin ko, meron ding pinanggagalingan ng Vice Presidente sa kanyang set aside, no, ng mga personal sentiments na inexpress ng unang ginang. At parang ang sinasabi niya dito, let's be professional and you don't have the mandate, no? If you read between the lines, no? Parang wala kang mandato, ako meron. Sawa ka, no? Unang ginang ka nga, no? Pero ako ang vice presidente at kasama ako sa kabinete ng presidente. And so that also sends a message, no? Mukhang may pinanggagalingan din, no? Ang vice presidente at deputy secretary dito na hindi natin we're sort of left in the dark, no? Na nakikita natin yung boxing pero yung tama hindi natin nakikita, no? Saan tumatama at sino ang sumusuntok hindi natin nakikita. We just know that there's movement, no, of some kind, no, between the two players, in this case the First Lady and the Vice President. Mm-hmm. But sir, do you think it was just right that VP Sara replied to the statements of the First Lady, or sa tingin niyo po dapat hindi na lang nag-react ang ating Vice Presidente? Ang sa tingin ko, no, nasa tamang direksyon, no? But I thought that sa tingin ko dapat meron din siyang effort to reconcile on a personal basis, no, with the First Lady. Na sana sabihin niya, no, na kung may nagawa man lang akong nakasama ng iyong loob ay nagpapaumanhin ako sa iyong sa iyong sa iyong interpretasyon, no, bilang asawa din, no,
bilang wife din, bilang babae, no? So we're standing on the same ground. No? Pero hindi ko nakita 'yon eh. Kaya nga parang ano pa rin no? Umiilag pa rin no? Sa mga suntok which we don't know where they're coming from at this point kasi meron pinanggagalingan pa yung hidwaan, you might say, no? Yung tampuhan ng dalawang actors na ito, dalawang players, no? The First Lady and the Vice President. Sa pagpapatuloy ng ating programa, susuriin pa rin ang mga isyong panlipunan. Walang kontrobersyang palalampasin, walang tanong na hindi sasagutin. Samahan niyo pa rin kami sa patuloy na pag-aaral sa mga isyu ng bayan at sa pag-alam ng katotohanan sa likod ng kontrobersya.